recruitment process eh. Yun po yun, Mr. Tanong ko Chairman. lang sa'yo, ibig mo sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no? Mr. Chair, Yes, go ahead. I move that he be cited in contempt There's a motion. for continuously lying before this committee. There's a motion from Senator Jingo Estrada that the resource person is cited in contempt. Any objection? Hearing none, Mr. Jonathan Morales is hereby cited in contempt before this committee. We would like to hear from you, pero with that present condition, ako'y nakonsensya, kaya wag na, James, wag na. Baka may mangyari pa sa iyo dyan. Ako sisingin. Sir, honestly po, Your Honor, gusto ko lang din matapos na ito. Kasi for the previous how many days, hindi lang po ako nag-suffer, pati yung pamilya ko po, dahil dinadrag po yung pangalan ko sa bagay na wala po akong alam at wala akong kailaman at wala akong sinasabi. Hindi ko alam bakit, ganun po. Na-stroke na ho lahat dahil dito. Hindi na ho tama ito. Sorry, James. Sorry for your condition. I apologize, ha? I apologize na nagkaganyan ka. Parang niya ako pinagbintangan sa bagay na wala pong ginawa. Hindi naman ho tama ito. Yung pangalan ko, pangalan ng pamilya ko, sinira sa lahat. Wow, paki-off na, sabi mo kayo, walang doktor dyan. Against doctor's advice. Mag-uusap na tayo next time, James. Sige na. Thank you. Relax ka na dyan. Relax. Salamat po. Sige. Thank you. Senator Jinggoy, you want to continue? Resume muna. Session resumes. Senator Jinggoy, you have the floor. Mr. Chair, gusto ko sana magtanong pero lahat ng lumalabas sa lahat ng sinasabi ni Agent Morales pawang kasinungalingan. Susunod na tanong ko, magsisinungaling na naman. So, ano po mahihita natin dito sa polluted source nito? Okay, last question, Mr. Senator Jinggoy, before you continue, I just would like to put on record that this committee assumed a while ago that he was under doctor's advice to go on online attendance to this hearing. But unfortunately, ngayon mo lang sinabi na wala palang advice ang doktor, kaya as chairman, I have to rule not to continue with the questioning of James Kumar because of his condition. Kung may mangyari, ako pa mananagot. Ha? Just for the record, baka sabihin nila, hindi pinakinggan ni Bato yan kasi gusto pa i-drag pang investigation ng mahaba. No! Ako gusto ko ngayon na. Ikaso lang with that condition. Napaka-heartless naman natin na tao. Napaka-heartless ko naman na chairman kung tutuloy-tuloy ko yan. Kung may mangyari dyan. Kaya yun lang, for the record. Senator Jinggoy, go ahead. Thank you. Last question, Ginong Morales, ha? Bibigyan na ulit kita. Yes, Mr. Chairman. You said you complied with all the requirements. Am I correct? What kind of compliance did you do? Lahat po, including po yung mga clearances, Your Honor. Your Honor, Mr. Chairman, bagamat irrelevant po yan dito sa, sa ginagawa natin investigasyon. Your Honor, for the record, ito ano ibig mo sabihin irrelevant? Ano ibig mo sabihin irrelevant? Yung pong tinatanong ni Senator Jinggoy Estrada. Your Honor, ako po ay resource person. At ako po, nandito po, patungkol lang po doon sa aking personal na kaalaman, kaugnay nung kasong nahawakan ko noong 2012. Katunayan, Your Honor, may banta sa buhay ko. Napanood naman po natin sa video. Nagkulang nga po tayo ng imbitasyon. Dapat lahat ng mga tao na binanggit doon sa video na napanood natin dito, kasama ang First Lady, Luisa Araneta Marcos. Nagtatanong po ako, bakit hindi po siya naimbitahan? Kagaya po, nakikita rito, Your Honor. You are now questioning the wisdom of this committee.
kung ganun ang line of thought mo. No, Mr. Chairman, Listen, Senator Chis, go ahead. Mr. Morales said repeatedly that he is only a resource person. As the chairman said, sir, hindi po nyo ito party, hindi po kayo at wala kayong karapatan mag-imbita ng kung sino gusto nyong imbitahin. Pangalawa po, tinatanong po kayo ni Senator Jinggoy ng tanong, ang sagot lang po naman, oo, hindi totoo, hindi po irrelevant, hindi po nyo kapasahan bilang resource person lamang. Kung relevant o hindi, pwede kayo magsabing, I invoke my right to remain silent, I invoke my right against self-incrimination. Karapatan niyo po lahat yun, may abogado naman kayong katabi. Pero hindi po para sa inyo na pagsabihan ng miyembro ng komiteng ito na irrelevant yung kanyang mga tanong. Sagutin niyo na lamang po na ayoko pong sagutin. Ganun, tapos. Para hindi na po tayo magtagal masyado. Yes, that's true. Sinabi ni Senator Chis, you can invoke your right against self-incrimination if you don't want to answer the question. Kung ayaw mong sumagot, then bahala ka. Pero kung gusto mong sumagot, please give us the correct answer and the truthful answer. Yun lang ang pakiusap natin. yes, Mr. Yes. Chairman. Thank you. Mr. Chairman, ito po yung patawarin niyo po ako dun sa Pero ito po bilang investigador. Marapat lamang po na ipatawag kung sino-sino yung mga tao na nabanggit dun sa video. Napakaseryoso po, Your Honor. Yung sinasabi na papatayin yan. Kausap po ni Eric Santiago si Romy Enriquez at ito po ay rumihistro doon sa CCTV sa kuha ng video. Ang sinasabi po, papatayin ako. Hindi po ako manok, hindi po ako pato, tao po ako na sinasabihan na papatayin yan. Ngayon, Mr. Morales, yes, Your Honor. you don't need to lecture that before this committee because the video speaks for itself. Nakita natin yung video. At ako'y naniniwala sa nangyayari doon sa video na yon. You even take the risk of being charged for violation of that Data Privacy Act sa ginagawa mong yan. But still, you continue presenting it to this committee because alam mong importante yan. Ako'y naniniwala na importante. Ako'y naniniwala, hindi ako nagpapabula. Kaya nga kinontem ko ito si Picoy Santiago dahil hindi ako nagpapabula sa kanya na yun ay katang-isip lang niya. Ang katang-isip na sinasabi niya is only an afterthought, palusot, dahil nga kitang-kita dito sa video na pinapakita mo. Mabuti yung klaro tayo dyan. yes, thank you, Mr. Chairman. Kagaya po niyan, wala po sanang negotiation na gagawin. Kung wala pong... Please, na lang. You just answer the question of Senator Jinggoy. If you don't want to answer, tell him. Tell this committee that you don't want to answer. Please, Senator Jinggoy, please continue. Huwag ka muna mawala ng gana magtanong, Senator Jinggoy. Tuloy mo lang. Talagang nakakawalang gana pa rin kasi sinungalingan, Mr. Chair. But at any rate, Mr. Chair, kasi tinanong ko regarding the PDS, noong last hearing ko pa tinatanong sa kanya about his PDS, if he misrepresented himself. Ang lagi niya sagot, no. Pero contrary to what is written sa kanyang PDS, sa kanyang personal data sheet. Ngayon, meron siyang sinasabing mga I complied, meron siyang compliance. Ano yung compliance na ginawa mo? Yun lang naman tinatanong ko. Your Honor, nasagot ko na po. Noong nakarang hearing, na-comply ko na po lahat ng hinihingi ng recruitment committee, kaya po nila ako tinanggap. Yun lang po, Your Honor, Mr. Chairman. Medyo may kalayuan po yung kasagutan nyo, Ginoong Morales, kasi tinatanong ko sa inyo, whether you complied or not dun sa hinihingi sa'yo ng PIDEA, ang tinatanong ko, if you misrepresented yourself. Dahil nga, taliwas sa sinagot mo dito sa have you ever been charged formally or have you ever been dismissed, sinabi mo no. Pero katunayan nga, na-dismiss ka sa PNP at you have a string of cases filed against you.
Your Honor, na-comply ko na po lahat. Ang recruitment Wala nga- committee wala- po. Malayo nga sa Sandali lang ha. kasagutan. Sagutin mo tanong. Ako naniniwala ako na comply mo lahat dahil hindi ka ma-appoint kung hindi mo na-comply ang requirements. Yes, Mr. Oh, so Chairman. bakit mo pa ulit-ulit na na-comply mo? Ay, na-appoint ka na nga ng PDEA eh. Meaning, hindi naman suruta nga ang PDEA na i-appoint ka kung hindi mo comply lahat ng requirements. Ang tanong lang ni Senator Jinggoy about that PDEA is the truthfulness, yung denial mo na please answer the question. wala naman- Focus on the question. Your Honor, wala pong Sandali lang, denial. sandali lang, Jonathan. Wala naman problema kung na-comply mo o hindi. That is beyond the point. Ang tinatanong ko, simple lang naman, did you misrepresent yourself to sa PIDEA nung doon sa iyong personal data sheet? Yan lang naman tinatanong ko. Yes or no? Ang sinagot mo, no. Kanina, sinagot mo, no. Am I correct? Yes, Your Honor. Pero the PDEA says otherwise. Oh, sino pa rin wala ko? Yung documentary evidence o yung kasagutan mo? Your Honor, may mga ano po dyan. Kaya nga po meron sinasabing na-comply. Kasi may mga hiningi po sa akin. Yun po yun. Yung sinasabi po nyo na yan, na-comply ko po yung mga lacking requirements na hiningi ng PIDEA. Yun po yun, Your Honor. Maliban dyan sa sinasabi nyo na yan, hindi ko na po alam. Mr. Chair, wala tayong makukuha rito. Panay kasi nungalingan itong mga sinasagot niya. Tsaka lalayo po ng mga sinasagot niya sa aking katanungan. Hindi ko na po alam kung yung mga susunod mga katanungan ko kung talaga magsisinungaling pa rin to, hindi. So it's useless talking to this guy. He is a polluted source. He is lying through his teeth. Lahat ng mga resource persons pinasusunungalingan siya lang ang tama. So ano ba tatanungin ko sa kanya? Pare kasi nungalingan. I-deny niya, i-deny. PIDEA, ano masasabi nyo? Did he misrepresent himself sa PIDEA, sa PDS niya? Yes, Your Honor. So, follow-up question, PDEA. Bakit siya na-appoint as agent kung may representation siya? Sigurado ako meron kayo diyang validation. Lahat-lahat. Sine-check niyo yan sa recruitment. Paano siya na-appoint kung may representation from himself? Sige. I will ask our HR officer, Your Honor, because at that time I was not yet part of PIDEA. So ikaw nasa HR ka na noon nung panahon nung Not yet, sir. right now? Not yet, sir. I was Not just yet. appointed last April 1, sir. Okay. So, Sir, I can only surmise that the PDS of Jonathan Morales was submitted to the Civil Service Commission. And I think the original also was submitted to the said commission. As to whether or not he complied with the requirements, for example, the clearances, among others, coming from his former employer, the Philippine National Police, we cannot second guess, Your Honor. But it is incumbent upon Mr. Morales to submit everything to the Human Resources Service of the PIDEA prior to his appointment. kaya nga, ang tanong ko is, ayan, mag-swear ka muna. Please raise your right hand, sir. You swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, sir. Thank you, sir. Please take your seat. Kaya ang tanong ko nga, bakit siya na-appoint kung kulang ang kanyang requirements at mali-mali yung kanyang requirements? Sir, I cannot answer it because I do not have personal knowledge on the facts and circumstances prior to his appointment as PIDEA agent. General Coy, sir, you've been PDEA Director General. Posible ba mangyari ito? Na nagsisinungaling siya sa kanyang PDS tapos ma-appoint siya as a PDEA agent? Wala
vetting process na ginagawa ang PDEA? Your Honor, good morning, Senator Jinggoy and Senator Escudero. Good morning, sir. I have not been sa PDEA, but sa PNP, I was the former director of personnel. Hindi ka pala nag-PDEA, no? Dangerous Dogs Board ka lang pala. Yeah. I presume Your Honor, I think when we invited General Santiago during the last hearing, I understand he explained the circumstances doon sa recruitment ni PDEA agent Morales. According to him, as I remember, medyo kulang siya ng tao nung araw. Kaya siguro, I'm just assuming na siguro relax yung processing during that time just to comply with the manpower requirement. That's only an opinion, Your Honor. Thank you, sir, for that very very complete pa yung memory mo sa testimony ni General Santiago. Actually, ako, medyo hindi ko na-remember yun. Pero I can attest to that na sinabi talaga niya yan during the last hearing. Mr. Chairman. Yes, go ahead, Senator Chis. Can I make a manifestation? Yes, go ahead. Sa haba ng testimonya at daming sinabi ni Ginoong Morales, ang napatunayan lamang sa pamagitan ng mga testigong kumatig sa kwento niya ay ang mga sumusunod. Una, na pinatawag po siya ni General Serapio dahil sa away nila ni General Kakdak, ang kanyang superior. Totoo po yan. Meaning, kinatigan ng testigo yung kanyang sinabi patungkol doon. Pero hanggang doon lamang. Pangalawa, na may condo unit si Binibining Maricel Soriano sa Rockwell. Pangatlo, na may mga kotse ang PDEA doon sa mga plakang binigay niya na sinang-ayunan din. Kung hindi ako nagkakamali, di ba ba? Ng PDEA. Na nagpunta sa kanya si Ginoong Enriquez at may kausap siyang nagangalang Eric Santiago na na-videohan. Napatunayan din po yun. Yung nilalaman ng pag-uusap at kung ano yung rason sa likod, nasa pagitan na po nila. Nakakalungkot lang nga na yung standard na ginagamit ni Ginoong Morales na dapat gamitin daw sa kanya ni Senator Jinggoy, ayaw niyang paggamit, hindi niya sinusunod sa committee ito matapos ang mabigyan ng buong laya na magsalita ng ilang oras itong nagdaang 2-3 pagdinig. I'd like to close, Mr. Chairman, by taking advantage of the presence of Secretary Coy. Sir, kindly submit to the committee, ano-anong klaseng drug test ba ang ginagawa ng kada ahensya ng gobyerno, dahil galing po sa inyo yung policy, para sa piloto, sa driver, di ba, professional driver's license, sa firearms, una. Pangalawa, pakisubmit din po sa amin kung ano ang inventaryo ng mga test na meron po ang iba't ibang ahensya, kabilang ang customs, kabilang ang immigration, ng pag-test na drugs. Baka mamaya, gaya ng sabi ng nakarang hearing, puro marijuana at sabu lang yan, pati sa customs at sa immigration. Hindi natin alam kung may nakakapasok na iba't ibang uri ng mga droga. At panghuli po, pakibigay sa amin kung anong available sa merkado para sa budget deliberations at nasa ilalim yan ng komite ni Senator Bato. Ano-anong klaseng test pa po yun nandyan? May test po ba na kayang malaman kung 1 taon meron o hanggang 1 linggo lang o 2 linggo? Di ba may mga ganon? O hanggang 1 buwan lang? Magkakano ba yon? Ilan ba binibili natin kada taon para sa taunang budget? Pag pinag-usapan, mailagay na po namin doon para hindi naman yung tila, yung sabu at marijuana lang ang palagi natin tinetest at hindi iba't ibang klaseng droga. Sir? Yes, Your Honor, we'll comply. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Sana maging bahagi po yun ng pag-uulat ng Yes, report ng komite. Yes, thank you, Mr. Senator Chairman. Chis. Thank you, sir. Please submit to this committee, sir. Yes, Your Honor, we'll go. Thank you. Senator Jinggoy, if you don't have any more questions, then we can... Hindi, si PDEA na lang. yeah, go ahead. Ano pangalan niya? Director Lasso. Okay, nung tinanggap niyo siya sa PDEA, sinabi niya nag-comply din siya. So, kung ano yung mga compliance yung sinasabi niya. Didn't you check his PDS? Yung personal data sheet bago niyo tinanggap? Sir, again, Your Honor, I was not yet the PDEA chief at the time that he was applying. But Okay, who is qualified to answer my question?
Honestly, Your Honor, nobody right now is with HR at the time that Mr. Morales was applying. What I have brought with me here are the service directors, like for example, Attorney Kudia, who is our HR director now. The process is still the same. It hasn't changed, Your Honor, and maybe I think... What is the process? All right. When you accept an agent of PIDEA, hindi niyo ba chine-check yung kanyang PDS? Sir, sa recruitment process, sir, we scrutinize not just the personal data sheet, but also the attachments. The attachments, sir. Alright. Yan po yung procedure natin. For example, sir, he's a former government employee. Tingnan po natin kung meron silang certificate of employment. Number 2, yung mga clearances. For example, if it is for the PNP, nagmipat siya, I suppose, merong clearances siya coming from the government office kung saan siya dati nag-employ. Yun po yung mga usual natin na tinitingnan. As to the PDS, it is incumbent upon us under the Civil Service Law Rules and Regulations na dapat kumpleto po ang lahat ng entry na nakalagay doon. So we scrutinize everything. Kung hindi po sila applicable doon, dapat nakalagay NA. Or not applicable. Dapat nakalagay? Kung hindi po sila, for example, sir, merong isang question doon na tanong, anak, etc. or kung single ka, dapat na nakalagay doon NA. Doon po sa mga tanong nila on page 4, I think, on your question, dapat inilalagay niya yan religiously. Kung merong yes or no lang naman po ang tanong dyan, tsaka why eh. So dapat kayang sagutin yan ng applicant. Well, in the case of Mr. Jonathan Morales, sa kanyang PDS, if you were the incumbent, anong position mo? HR at that yes, time. sir. Will you accept him as as PDA agent? Given the circumstances, halimbawa, he misrepresented himself dito sa kanyang PDS. Yes, sir. Being a theoretical question, I can answer it theoretically also. Yes, no, sir. Hindi ko tatanggapin yan. So, ibig sabihin, yung mga predecessor mo, were they remiss in their duty of not reading the PDS of this particular person? Your Honor, I cannot answer it because I do not have personal knowledge. But it seems, merong deeper context po kasi siya eh. Hindi ko po masabi o I can make any second guess kung may na-remiss sila. But based on my experience here, right now, medyo scrutinize po namin lahat po ng applicant, lahat po ng ating mga additional na nakalagay dyan. Kahit nga po sa promotion, tinitingnan po namin kung yung mga yan karapat-dapat eh, kung tama po yung mga nakalagay sa kanilang mga, sa PDS nila. Hindi niyo ba nire-require doon sa mga nag-apply na mag-secure ng NBI clearance? Meron po, yes sir, meron sir. So in his case, I don't know if you can answer it kasi Yes, sir. hindi niya Yes, sir. naman Because bago lang ako, Hininga sir. kaya siya ng NBI clearance? You don't know. I doubt sir. Okay. Assuming anong pangalan, attorney? Ronnie Kudia sir. Ronnie. Attorney Romy. Assuming dito sa PDS niya, no, kung sumagot siya ng yes, dun sa if you have been dropped from the rolls, ano po ang gagawin ng HR? Yes sir. Kung may sumagot po siya dyan, unang-una, may considering na under oath yan. Pwede hindi namin siya naman tanggapin. niya na under oath siya. Opo. Hindi po namin siya tatanggapin. So maliwanag, nung nilagay niya ng no, if you have been dropped from the rolls, Yes sir. na nagsisinungaling siya, na he misrepresented himself, correct? Yes sir. Yan na, lumabas na ang katotohanan. Hindi na ako nagsasabi, Mr. Morales, ha, yung mga PIDEA, lahat ng mga naimbitang resource persons dito ay nagsasabing sinungaling ka. Hindi lang naman ako naniniwala ka lang sa sarili mo, Ginoong Morales. Mr. Chair, again, I would like to reiterate my my previous statement during the last hearing or last two hearings, that the statements given by this resource person against the agency of like PIDEA
and its current leadership are evidently perjurious, defamatory, and outright false, Mr. President. That's it, Mr. President. Thank you. Thank you, Senator Jingo Estrada. Mr. Chairman. You want to say something? Yes, Okay, go ahead. yes, Mr. Chairman. Ang sa akin po, no, na-comply ko po yung hiningi ng recruitment committee nung araw po na yun, ano, nung time na yun. Kung ano man yung mga sinasabi na mga lacking, na-comply ko po lahat yun. Kaya po ako na-appoint, Your Honor. Yun po yung sa akin. At hindi po kung ano man na merong kulang. Basta po ako, kinumpleto ko po lahat ng hinihingi sa akin ng PIDEA at pinag-aralan po nila yan, yung sinabmit ko na PDS at yung lahat ng mga sinabmit ko na mga clearances. Pinag-aralan po nila yan at yun po yung naging basihan nung kanilang pagtanggap po sa akin. Yung po... Walang problema, Mr. Chair. Jonathan Morales, walang problema patungkol dyan sa compliance mo. Kaya nga, na-point ka eh. Nag-comply ka sa requirements. Pero ang tanong ni Senator Jinggoy, itong particular piece of document, yung PDS mo kasi, nakalagay doon no. So, he's asking about misrepresentation on your part sa paggawa mo nitong PDS na ito. Kaya yan ang tanong niya. Yan ngayon, dyan tayo nakapokus. Wala akong problema. Appointed ka. Hindi ko man pwede sabihin na sila General Santiago, yung mga former PDEA officials noon ang tawag yun, mga pabaya sa kanilang trabaho. Hindi ko sinasabihan na pabaya sila. Pero ito lang, particular question yung PDS mo. Yan lang ang tanong ngayon ni Senator Jinggoy, which you should answer truthfully. Sagutin mo Yes, yung- go ahead. Nasagot ko na po, Mr. Chairman. So hanggang ngayon, ang inaamin mo pa rin that you did not misrepresent yourself. Yes, Mr. Chairman, Your Honor. Kasi po, nag-comply po ako doon sa hiningi ng Wala namang pakialam sa compliance. Your Honor. Wala na, sandali lang. Wala naman tayong pakialam dyan sa compliance. Kung nag-comply ka, good. Ang isa lang naman tinatanong ko, did you misrepresent yourself dito sa PDS mo? So you complied by submitting a falsified PDS. No, Your Honor. Ito Nag-comply po ako. Lahat po nung mga hiningi po nila sa akin noon na patunay, sinubmit ko po noon. Kaya nga po, yung pinakikita niyong PDS, hindi ko po alam yung ano niyan, yung... Hindi mo alam kung ano yung pinirmahan mo dito? Yes, Your Honor. Dahil may mga sinabit po ako, Your Honor. Let me finish. You mean to say, you are denying what is written here in the PDS? That you have signed it? Handwritten mo? Di ba? Sandali. Handwriting mo to. Hindi ko po alam, Your Honor. Morales, hindi mo alam kung handwritten mo yan o hindi? Just answer yes or no. Your Honor, Handwritten mo kaya yan? nga po gusto ko pong makita yung original, Your Honor. Certified true copy. Sandali lang. Certified true copy na nga ng PDEA yan. Andiyan na, certified true copy. Tingnan mo lang. Yung pagkasulat na yan, o sa'yo o hindi. Hindi yung sabihin na, hindi ko po alam. Yes or no lang naman ang sagot yan. Kung sulat kamay mo yan, makita mo naman yung strokes. Kung sulat kamay mo yan. Your Honor, Your Honor, Mr. Chairman, ako po ay nag-submit ng mga dokumento at pinag-submit ako ng recruitment committee. Sa akin po, kung ano man po yung mga ipinatatama nila o yung mga kulang, yun po yung ibinibigay ko. Ako po yung mga dokumento ko, personal na dokumento ay naroroon po sa opisina, sa IIS. Noong kami po ay pinaalis, maaari po yung mga naiwan doon na mga draft na mga papeles o mga personal na documents ko, ito po yung ginagamit nila ngayon sa akin, Your Honor. Kasi po, sa akin po, hindi po ako makakalusot sa PIDEA, lalo na sa background investigation. Hindi po pwede yan. Kaya nga po, kung meron mang mga entries na nakalimutan o merong mga entries na kulang, tinatanong po ito ng recruitment committee. At ito po isinasubmit. Ako po, yung mga dokumento ko po,
personal na naiwan doon sa PIDEA, nawalan po ako ng access. Kaya nga yung pong ginagamit ngayon sa akin na dokumento, hindi ko po talaga masasagot. Dahil ako po mismo, nag-submit po ako, nag-comply po ako, Your Honor. Nag-comply po ako. Yung mga personal documents ko na naiwan doon sa aking mga gamit doon sa PIDEA, ito po yung ginagamit nila sa akin. Kasi, yung gaya po na... Hindi naman ginagamit sa'yo. Ginagamit yan, sinabit dito sa committee, certified true copy yan eh. Hindi naman yan panglaban against sa'yo. Ginamit lang ni Senator Jinggoy yan para ma-establish yung credibilidad mo. Yun lang naman ang purpose noon. So, sulat kamay mo ba yan o hindi? Yung nandyan? Your Honor, hindi ko po ngayon Your Honor, i-ano nyo sa akin para mapag-aralan ko. Kaya nga po hinihingi ko yung original, Your Honor. Kasi, Your Honor, kung maiintindihan nyo ako, Mr. Chairman, naintindihan kita. Oh, okay na. may mga dokumento ako na iwan sa PIDEA, Your Honor. Kaya nga po, nung nag-apply ako, may mga lacking ako na hiningi ng PIDEA. O eto, merong ganito. O, meron ka bang maibibigay na katibayan? Ako po, nagsasubmit naman po ako. Dumaan po ako dun sa sa maingat na pagsusuri, mahigpit na pagsusuri ng PIDEA, Your Sige, Honor. thank you. Senator Jinggoy, no more questions? Mr. Chair, hindi raw niya maintindihan kung handwriting niya ito. Papayagan niyo ba ako mag-request sa kanya kung pwede siya pumirma? Yung kanyang pirma lang para mai-compare ko. Yes, Or go ahead. does it- You can do that. Yes, Mr. Chairman. Yeah. Pwede po. Comsec, please assist Senator Jinggoy. I would like to acknowledge the presence of Senator Bongo. Thank you, Your Honor, for coming. You want to... Later, okay. Thank you. Magandang umaga po sa inyo lahat. May hearing din po ako, Mr. Chair, sa Committee on Health. Ayun po, ongoing rin po. Pakita lang ako dito sa iyo as a Vice Chairperson. Mr. Chair, I was informed by the lawyer of Mr. Kumar that the doctor of Mr. Kumar has already gave permission for him to testify virtually, if you will allow it. But I have reservations, Senator Jinggoy. Yes, sir. Please understand my position na ang pangitingnan na nasa hospital bed siya, ini-interrogate natin, tinatanong natin ng mabibigat na questions. Ayaw ko po. Okay. Kaya pasensya na kung I appreciate his interest to be present online. But I don't want this committee to take part in the deterioration of his health. Despite doctor's advice na okay na siya, hindi ko muna makonsensya. So, hindi muna natin siya tanungin. Thank you, Mr. Chair. I bow to the decision and the ruling of the Chair, Mr. President. Thank you. Mr. Chair. Okay, Mr. Chair. Ang nagbigay na ng pirma si Mr. Morales, okay? Mukhang malayong-malayo sa pirma niya rito sa PDS. Okay? Dito, yung stroke ng kanyang pirma sa PDS, medyo may pabilog-bilog. Dito, initial na lang. Short version. Ibig mo sabihin, itong pirma mo, hindi mo pirma ito? Mr. Pidea, Director Lasso. Your Honor. Sandali lang, excuse me. Director Lasso, bukod dito sa PDS, meron pa ba kayong ibang dokumento na meron siyang pirma? Yes, Your Honor. Meron kayong copy dyan? Aside from the PDS, aside from the PDS. Para may compare ko lang. Yes, Your Honor. Mr. Morales. Your Honor,
Ganito po yung pirma ko dati. Ba't hindi mo pirman ngayon? Oh, Gayahin mo yung pirma mo. Iniba mo na pirma mo? ito na po kasi yung pirma ko ngayon eh. Kung bakit kahit makita nyo sa okay. Wag na. So, inaamin mo, pirma mo yan? Opo. Ayan. Mr. Chair, Ganyan po yung pirma ko noon. he has admitted that it is his signature. Confirm signature niya. Iniba na lang Yung pirma niya ngayon. yung dalawa na signature sa kanya yun? Iniba niya yung pirma niya ngayon, Mr. Chair. Your Honor, yung initial na yun po na ginagamit ko na po ngayon, matagal na po, ilang taon na kahit na nando pa po ako sa PIDEA eh. Yes. Yun po yung ano, kasi yung isang pirma na mahaba, mahirap ay kung palagi ganun. Mabilisan na pirma lang po yung ginagamit, Your Honor. Well, ako... So, ibig sabihin, Go ahead, Senator Jinggoy. pirma mo to, ha? In-admit mo na pirma mo. Handwriting. So, inaamin mo rin na handwriting mo to. Your Honor, yes. Kanina sabi mo, Hindi, ngayon ko lang po talagang tinitigan, Your Honor. Your Honor. kanina ko pa nga tinatanong sa'yo. Kanina pa nasa iyo to eh. Ngayon, inaamin mo na. Kanina, hindi mo inaamin. Ano sagot niya kanina? Hindi ko po matandaan kung handwriting mo to. Ngayon, natandaan mo na handwriting mo. Mr. Chairman, Yes, go ahead. ang importante, merong pagkilala at hindi po yung pagtanggi. Sa akin, nung una talaga, nung bigla natin. Kaya nga, ngayon, yung binigyan niyo ako ng pagkakataon na talaga examinin, Your Honor. Kanina ko pa binigay sa'yo to. Your Honor, kaya nga po, Your Honor, Mr. Chairman, yung mga dokumento, marami akong dokumento na naiwan sa PIDEA doon sa opisina. Kaya nga po, sinasabi ko, yung compliance doon sa mga pagkukulang doon sa dokumento ay na-comply ko po doon sa recruitment committee, Your Honor. Huwag na tayo mag-usap sa compliance. Wala naman relevance yung compliance mo sa PIDEA eh. At tinatanong ko itong PDS. Now that you have admitted that this is your handwriting, that you were the ones who filled up this information sheet. Okay. Were you not aware of question number 25 ito? Ano ba? Labo eh. Again, inuulit ko. Na-drop ka na from the role sa PNP and still you answered no. In the negative. Why was that? Your Honor, hindi yan yung official na isinabmit ko doon sa PIDEA, Your Honor. Kaya nga hinahanap ko yung original. Kung sinasabi Your Honor. Alam mo, huwag mo nang subukan na i-cite kita yung contempt, ha? Pinaiikot-ikot mo kami, pinaiikot-ikot mo itong committing to. Huwag mo subukan. Talagang sa-cite kita ng contempt. PIDEA. Yes, Your Honor. Photocopy to. That is a certified true copy of the files in PIDEA, Your Honor. Oh. Why did you misrepresent yourself at sinagot mo no? Your Honor, walang misrepresentation. Dahil ang pinag-aano ko rito is yung official document na mismong tinanggap ng PIDEA. Marami po akong dokumento, personal na dokumento na naiwan sa opisina noong ako'y maalis doon sa IIS, Your Honor. Yun po stop. When you answered this, when you filled up this your PDS, you knew that you were already dropped or dismissed from the service. Am I correct? Your Honor. Yes or no? Yes. Yes. All right. Stop. Yes. All right. You knew that you were already dismissed from the PNP, and why did you not answer yes dito sa sagot nito? Instead, you answered in the negative. No. Your Honor, yan po yung mga dokumento na naiwan ko doon sa PIDEA at meron po yan, Your Honor, iba po yung sinubmit. Nandyan po doon sa mga compilation ng file ko, Your Honor. Nandun sa compilation ng file. Yan po yun, Your Honor. Kung makikita lang, yung official na sinubmit ko doon sa PIDEA, makikita po roon yung mga entry. Hindi po ako nagsinungaling, nakasaad po doon. Sinabi ko po, Your Honor, during nung recruitment mismo, tinanong po ako na na-drop ka pala. Tinanong po ako nung recruitment committee. Kaya nga po,
Sinabi ko nga po, nag-comply ako. Tinanong pa nga ho nila ako, bakit ka na-drop? Tinanong po nila ako, bakit yung service mo ay putol? Kasi nga, lumabas po dun sa service record. Your Honor, na-comply ko po lahat. Yang pong pinipresent nyo, ito po maaari na nakuha dun sa aking file. Kaya nga, kung makukuha yung official document na pinail ko. Nakuha sa file mo. Yes, Your Honor. Paano kung nakuha sa file mo? Bakit sila nagpirma na certified true copy? Yung nga po, sir, Your Honor, hindi ko... Sandali lang. Mag-certify sila ng true copy based on their own files, hindi on your personal file. No, Your Honor. Ito, Your Honor, yung mga document na personal file ko na nandun sa PIDEA na naiwan. Kaya nga kung ang pagbabasihan natin, Your Honor, yung mismong official document na isinabmit, yun sana ang ipakita. Hindi yung ito lang na, Your Honor, na kulang. Talaga kung magkakaroon po ng kukulang yan, kaya nga po ako natanong ng recruitment committee. Sige, sandali. UPDEA. Paano yan? Saan galing yung authorized, yung certified true copy nyo? From your own file o personal file niya? Sir, on the file, the documents on file with the Human Resources Management Service, Your Honor. So, okay. So, official file ninyo yan? Yes, Your Honor. Hindi yan yung personal file niya na nakuha daw ninyo? Yes, Your Honor. We do not have any knowledge of any personal file as far as the HRS is concerned. So, that is official file? Yes, Your Honor. Okay. So, Your Honor, Mr. Chairman. Galing sa ang recruitment, Your Honor, Mr. Chairman, ang recruitment process po sa PIDEA, merong minutes of the meeting yan. Nandoon. Meron po yan. Kaya ako po, Your Honor, ako po ay binigyan ng pagkakataon, Your Honor, na... Bigyan kita ng pagkakataon. Sige, tuloy mo. Your Honor, binigyan po ako ng pagkakataon na sumagot doon sa mga katanungan ng recruitment committee. Kaya nga po ako, sinasabi ko, nag-comply po ako dahil nga yung po yung nangyari po noong nagkaroon ng recruitment, Your Honor. Kaya nga, wala mag-question dyan sa compliance mo. Kaya nga na-point ka. Ang tanong lang itong document mo na PDS, yan ang tinatanong ngayon ni Senator Jinggoy. Bakit ka nagsabing no na hindi ka na-dismiss from the service? So yan lang ang simpleng tanong. If you can provide correct explanation, bakit ka nagsabi dyan na no, then maybe this committee will agree with you. Pero kung wala kang mabigay na maganda explanation, kung bakit ka naglagay dyan ng no instead of NA. Halimbawa, kung alanganin ka, not applicable. Ganun na lang. No, Your Bakit Honor. no ang nilagay mo dyan? Yung paglalagay ng no na yan, hindi ko po yan nilagay, Your Honor. Sino naglagay? Sandali, sino naglagay yan? Wala po akong nilalagay na ganyan, Your Honor. Ako po, pagka ganyan, yung mga entry po na ganyan, hindi ko po sinasagutan, Your Honor. Kahit NA, sandali. Yung po, Your Honor, Mr. Chairman, yan po, kabilang dun sa aking mga personal file. Kaya nga po nung sinasabi ko nga po, nag-comply ako dahil hiningi po sa akin. Sa katunayan nga po, hiningan po nga ako ng kopya ng service record ng recruitment committee. At dun po, nakalatag po lahat ng aking mga ayun sa serbisyo. Imposible po na papayag ang PIDEA ng mga ganyang entry, hindi po yung ganun. Your Honor, ako po, dumaan ako sa recruitment process. Mahigpit na recruitment process. Ulit na yung dumaan ka sa recruitment process eh. Yun po yun. Mr. Tanong ko lang sa'yo, ibig mo sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no? Ha? Ibig sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no na tinanong sa'yo, have you ever been separated from... Yes, Your Honor. Hindi ikaw nag-check Hindi ng po, no? Your Honor. Hindi po, Your Honor. Kaya nga, Your Honor. Mr. Chair, sandali Mr. lang. Chairman. Mr. Chair, tinanong ko kanina kung pirma niya ito. And he already admitted na pirma niya ito. Tinanong ko rin kung handwriting na ito. First question, kanina tinanong, is this your handwriting? Sabi niya, hindi niya maalala. Nung present ko ulit yung kanyang, itong PDF sa kanya, pinag-aralan niya, inamin niya na handwriting na raw niya. Now, he is denying na hindi niya sinagot itong isang question. Eh, sino naglagay ng no? Multo? Your Honor, ito yan yung mga naiwan ko ron. Did you, PIDEA. Sila may galing, sa kanila galing yan, Your Honor. Sa inyo raw galing to, kayo raw nag-check ng
nung fill in the blanks nito. Your Honor, I am not Jonathan Morales. PIDEA is not Jonathan Morales. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, go ahead. I move that he be cited in contempt. There's a motion. For continuously lying before this committee. There's a motion from Senator Jingo Estrada that the resource person is cited in contempt. Any objection? Hearing none, Mr. Jonathan Morales is hereby cited in contempt before this committee. Bring him down. Mr. Chair, please instruct the Sergeant at Arms. Sergeant at Arms, siguruhin nyo hindi magkasamang kwarto yan dalawa, ha? Hiwalay. Thank you, thank you. Hiwalay sila. I just want to be fair in this committee. Just want to be fair and to be transparent to everyone. That's all. Hiwalay ninyo silang dalawa. Wag silang, ilan bang room natin sa baba? Dagan pa? Ihiwalay ninyo. Okay, sige, thank you. So from here, still I want to listen to James Kumar, but not at his medical bed. So hintayin na lang natin na maging nasa tamang kondisyon siya. So for now, the chair rules that instead of adjourning this investigation, isuspend ko ito. But wala tayong ibang schedule na hearing. Wala na tayong hearing after this. Hintayin na lang natin na gumanda ang kondisyon ni Mr. James Kumar at harapin natin dito sa committee. So, any objection? Any clarification? PIDEA, meron kayo sabihin? None, Your Honor. General Coy, sir? Attorney Bernardo? None at the moment, Your Honor. General Masagka? None, Your Honor. Attorney Radovan? None, Your Honor. Attorney Almonevo? Anyunevo? None, Your Honor. Ano mo si General Almonevo? Hindi mo kilala? Attorney De La Cruz? Jonathan Morales? Your Honor, yung tungkol doon sa mga yung sana maimbitahan, Your Honor, yung mga personalidad na nandoon sa video. Yun nga, si Kumar, inibitahan natin. Opo. Kasi nabanggit. Andito mo yung dalawa. Nandiyan si Kwan at saka si Picoy. At yung LAM, Your Honor. Sino? Yung LAM. Kasi, Your Honor, kitang-kita naman na merong conspiracy. Ginamit nilang action agent, Your Honor. We will hear from Kumar first before we jump to LAM. Kung kinakailangan nating imbitahan si LAM. Dahil hersey, double hersey na yan eh. According to, sabi niya, according to Kumar. Then Kumar, according to LAM. So, ganun yan. So, unahin natin si Kumar. Okay? Then, after that, we will decide. This committee will decide kung kailangan imbitahan pa yung LAM. Okay? Yes, sir. So, Picoy, may sabihin ka? Sir, sorry po kung meron po akong nasabing hindi niyo po gusto, sir. Sorry din kung nakontem kita. Ha? Yes, sir. Sorry din kung nakontem kita. Yes, sir. Humingi sana ako ng... Magkasinabta na yung hapon ta, Picoy. Relax ka lang. Ha? Yes, sir. Sorry. Very glaring kasi. Yung hindi talaga ko niniwala na katang isip mo lang yun. So, sorry din kung nakontem kita. Okay lang? Yes, sir. Pero I stand, sir, na okay. Ito to is totoo. Yeah, you Yun stand lang po, sir. So, abogado ka? Yes, sir. May lawyer. Sir, can we still file a motion for reconsideration? Sandali, abogado ka? Yes, sir. I'm attorney Radovan. We do not entertain
legal counsels here. You have just to Yes, sir. advise your client, ha? Sir, Sorry, pwede- pasensya ka na. Yan ang rules namin. Yes, sir. Sige, thank you, Picoy. General Attorney Kodja, Attorney Bitong, Director Bitong. Enriquez, ikaw pala, nalaktawan kita. Meron kang gusto sabihin? Sir, I'm waiting for any further clarification. But very clear naman yung testament mo, Yes. yung testimonya mo last Yes, sir. hearing. Do I need to attend on the next hearing? Yes, kung I am here to kung okay na si Kumar, kung nasa kondisyon na, kailangan kasi ikaw ang kausap ni Picoy sa linya, so you have to be here. Sandali na lang ito, yung kay Kumar na lang. In fact, he is volunteering to be entertained online, but ayaw ko munang entertain dahil nasa hospital siya. Kahit nasabi ng doktor, pwede daw. Pero ayaw ko, makukonsensya tayo dyan. Ang pangit, nasa hospital yung tao, interrogate mo. So, yun lang muna. Please be available on the next hearing. Kung kailan man yun, yun na lang ang hearing na hintayin ko. Isa na lang kung makondisyon si Kumar. Other than that, wala na tayong ibang hearing pa. Okay? Okay na tayo? So, saka na ako magbigay ng aking concluding statement pag sa last hearing. Again, I would like to thank everyone for coming over. At sana makuha natin talagang katotohanan dito. At hindi naman siguro imposible makuha natin yan. Andito naman tayong lahat, magkakaintindihan tayo dyan. Pag pareho tayo nagsusumikap na makamit yung katotohanan at makapagawa tayo ng pulisiya patungkol dito. Having said that, this hearing is hereby suspended. Thank you. Salamat.